Grabe, pinakamayamang tao sa buong mundo bumilib kay Pangulong Bongbong Marcos. Alamin kung bakit. Halika, ating itong pag-usapan mga kaibigan. Elon Musk, the well-known billionaire and owner of SpaceX, reposted on his X account a post by Starlink that quoted the Philippine news agency. The post highlighted President Ferdinand R. Marcos Jr.'s distribution of Starlink kits and school supplies in Marawi City on June 23. The deployment of Starlink satellite internet in far-flung schools is part of the Marcos Jr.'s administration's efforts to expand digital infrastructure and bridge the education gap in geographically isolated and disadvantaged areas. Several years after a major conflict displaced thousands of residents, many families in Marawi City continue to live in temporary shelters and study in makeshift learning spaces. The project aims to bridge the digital divide and support quality education in underserved communities. Grabe, ang pinakamayamang tao sa mundo bumilib kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo ito akalain, isang simpleng galaw, isang hindi inaasahang suporta at isang makasaysayang proyekto ang nagdala ng pansin ng isa sa pinakamalalaking pangalan sa buong mundo, Elon Musk. Oo, siya nga ang taong nagpabago ng industriya ng sasakyan gamit ang Tesla, ang bumuo ng SpaceX para marating ang Mars, ang utak sa likod ng Starlink. Pero teka, bakit siya interesado sa Pilipinas? At higit pa riyan, bakit siya bumilib kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? May malaking dahilan, pero teka muna. Sa mga mata ng mundo, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nangangarap ng mas malawak na digital access. May mga lugar tayong kahirap abutin, bundok, isla, conflict zones. Matagal nang suliranin ito, pero tila paulit-ulit lang ang mga pangako. Pero isang araw, nagbago ang ihip ng hangin. June 23, Marawi City. Isang lungsod na minsan nang winasak ng digmaan, ngunit ngayon muling bumabangon. Sa araw na yun, may inihatid si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang siya basta bumisita, personal niyang isinaksak ang pag-asa. Isang Starlink internet kit. Hindi ito pangkaraniwang wifi router. Ito ay teknolohiyang galing sa kalawakan, literal. Dahil ang Starlink ay satellite internet system mula sa SpaceX ni Elon Musk. But why does it matter? Dahil sa tulong nito, mahigit 720 na estudyante sa temporary learning spaces ng barangay Sagunsongan sa Marawi ay magkakaroon ng internet. Pero bakit nga ba bumilib si Elon Musk? Simple lang ang sagot, nakita niya ang aksyon. Hindi lang press release, hindi lang plano. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagtungo, nagpakita at nagtaguyod ng koneksyon para sa mga kabataang dati biktima ng giyera. At ang reaksyon ni Elon Musk, Starlink Internet enables access to digital education in remote communities in the Philippines and around the world. Hindi lang niya ito sinabi sa lihim, nirepost niya ito sa X na dating Twitter gamit ang sarili niyang account. Bihira to, isang tech titan nagbibigay suporta sa leader ng isang developing country. Therefore, malaking bagay ito para sa Pilipinas. Pero teka, baka akala mo, dito na nagtatapos ang kwento. Ang mas nakakakilig, ito'y simula pa lamang. Ang Starlink ay planong ilunsad pa sa mas maraming lugar mula sa bundok ng Cordillera hanggang sa mga isla ng Sulu. Ibig sabihin, hindi lang Marawi ang makikinabang. Pero kung hindi natin susuportahan, baka maputol ang momentum. Ang tanong, ngayon nakita ng tayo ni Elon Musk. Ngayong napansin na ng mundo ang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos. Tayo ba mismo handa nang makisabay? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. 1:14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mula Starlink patungong langit, isang paanyaya ng pag-ibig. Sa kwento ni Elon Musk at ng proyekto ni Pangulong Marcos Jr., nakita natin ang kapangyarihan ng koneksyon. Koneksyon na nagbibigay ng pag-asa, edukasyon at oportunidad. Pero higit sa internet, may mas mahalaga pang koneksyon na dapat nating maabot. Ang koneksyon sa ating Panginoon Diyos. Marami sa atin ang nasa malalayong lugar, hindi ng heograpiya, kundi ng puso. Malayo tayo sa Diyos, malayo tayo sa ating Panginoon Diyos dahil sa kasalanan. Pero hindi siya nawalan ng signal sa atin.
Ang totoo, siya pa mismo ang naghanap ng paraan para makakonek tayo muli sa Kanya. At ang daan, ang ating Panginoon Jesus. Si Jesus ang Starlink ng kaligtasan, hindi lang sa mundo, kundi ikaw na kaluluwa. Kung paano ang Starlink ay bumaba mula sa kalawakan upang dalhin ang koneksyon sa mga bata sa Marawi, ang ating Panginoon Jesus ay bumaba mula sa langit upang ialay ang kanyang buhay para sa iyo. John 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangan ng signal tower. Hindi mo kailangang malinis muna bago ka lumapit. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang tumanggap sa Kanya. Baka matagal ka nang nakaramdam ng blackout sa puso mo, kaibigan. Kulang sa pag-ibig, direksyon o kapayapaan. Pero ngayong araw na ito, ang ating Panginoon Jesus ay kumakatok sa puso mo. Pahayag 3 verse 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako'y papasok sa Kanya. Kaibigan, ang ating Panginoon Jesus ang tanging daan, hindi proyekto, hindi relihiyon, kundi isang relasyon sa isang buhay na tagapagligtas na nagmamahal sa iyo. Ngayon siya ay nagsasabi, "Anak, tanggapin mo ko. Ako ang tunay na koneksyon mo sa Ama. Mahal kita. Ako ang pag-asa mo, hindi lang ngayon, kundi sa walang hanggan." Kaibigan, tinatanggap mo ba ang ating Panginoon Jesus? Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ngayon. Inaamin po namin kami ay makasalanan. Naniniwala po kami na kayo po'y namatay sa amin para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay. Pumasok ka sa aming mga puso. Linisin niyo po kami. Ikaw na po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong awa at sa bagong buhay na inaalok mo sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.